Hallelujah. So ang akin pong topic for this morning is about spiritual awakening. Amen. No, alam ko po na ang kailangan po natin sa buhay natin yung bang magising tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kasi from there kapag ikaw ay na-awaken spiritually, naging conscious ka at naging aware ka sa mga promises ng Panginoon, mga instructions ng Lord, walang way ang kaaway para po tayo ay mahadlangan. Amen po ba? We need a spiritual awakening. Sino po dito yung nagnanais na siya ay kumbaga ay ma-revive, amen, sa Panginoon. Amen? Maaaring iba, you feel like you are revived naman, ikaw naman ay nagpe-pray, alam mo naman, ayos naman ang relasyon mo sa Panginoon. Pero deep in your hearts, alam mo na parang kulang pa. Amen? Parang kumbaga sa vessel o sa isang container, hindi pa umaapaw. Amen. Sino dito yung nais na umapaw ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay? Parang iilan lang. Ako gusto ko po yun. Lagi kong dinidesire, Lord, I want the fullness of your presence sa buhay ko. Amen. Kasi alam niyo po, pag andun ng Panginoon, occupied ng Lord yung ating mga buhay, wala pong room ang kaaway sa atin. Amen po ba? Kasi takot po ang kaaway sa presensya ng Panginoon. When we have the Holy Spirit sa buhay natin, amen? Walang anumang battles na hindi natin kayang pagtagumpayan. Amen? At nakakalungkot po kasi minsan marami pong tao na hindi na po aware or hindi ka na conscious or minsan ikaw ay bingi na or na bulag na sa tunay na kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen. Pero hindi po tayo doon because we are here na saliksikin po natin, malaman po natin, mabatid po natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen. Hallelujah. So minsan may mga times na nagre-resist po tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Naka-experience ba kayo doon ng ganoon? Na minsan may sinasabi sa iyo ang Lord, pero sa puso mo hindi mo magawa or ayaw mo. Kumbaga kumukontra ka sa kalooban ng Diyos. Amen? Sabi po ang definition po ng spiritual awakening, it is when God has free course to speak into your life and there is no resistance to His voice. Amen? Yung totoo daw pong spiritual awakening ng isang tao, ay kung hinahayaan mo, binibigyan mo ng supreme authority, or hinahayaan mo na ang Diyos makapangusap sa buhay mo. Kumbaga ikaw ay basag, yung puso mo ay hindi bato, para tanggapin yung salita ng Diyos. Amen? Kumbaga hindi mo kinokontra. Tinatanggap mo lang yung salita ng Panginoon. You are being corrected, you are being taught by the Lord, natuturuan ka ng Panginoon. Amen? Meron kang teachable spirit. Amen? At nadudurog yung puso mo, kapag ang Diyos na yung nagsalita sa'yo. Maaring minsan, di ba, kunyari, yung mga anak, minsan ang tendency, may sasabihin ng magulang, nadinig na, tapos sa puso naman hindi susunod. Kumbaga, merong konti, na pagre-rebelde, o yung tinatawag na stubbornness. Amen? Pero pag daw po tayo spiritually awake, welcome po ang salita ng Diyos sa buhay natin. Walang salita ng Diyos na hindi tayo namumove. Amen? Walang pinapagawa ang Diyos sa atin na hindi tayo nagre-respond. Amen? Hallelujah! So kung ganun daw po yung status ng ating mga buhay, then we will consider ourselves na talagang spiritually awakened. Buhay na buhay tayo. Amen?
nararamdaman natin yung gusto ng Panginoon. Sensitive tayo dun sa kalooban ng Diyos. Yung heartbeat ng Lord, nararamdaman natin. Amen? Praise God. No? So, when His word is spoken and there is a heart open to Him without doubting and resistance, the miracle begins to happen. Na-observe niyo po ba na kung minsan, no, ay may mga sitwasyon tayo at hinahayaan natin ng Diyos na kausapin tayo at hindi tayo kumukontra, hindi tayo nag-o-oppose, kundi sumasang-ayon tayo sa nais ng Panginoon o sa salita ng Diyos, na nakikita natin merong magandang resulta na nangyayari. Amen? Dahil kapag po binibigyan natin ng access ang Diyos sa buhay natin, no, mas maganda ang nagiging resulta o kinalalabasan. Totoo po ba ito? Amen? Kasi si Lord, iba yung ways ng Panginoon eh. Tama po ba? No? So tayo talagang bilang mga Kristiyano, no, ay ang pinaka-prime natin na dapat gawin, no, ay malaman kung ano yung instruction ng Panginoon, kung ano yung kalooban ng Lord, kung nandun tayo sa mga sitwasyon na kailangan nating magdesisyon, no, kailangan natin may gawin tayo, may mga hakbangin tayong gawin. Very important, no, na nandun tayo sa crossroad ng buhay natin at ma-discern natin kung ano man yung kalooban ng Diyos at gawin po natin ito agad-agad. Amen. Naalala ko po kagabi, no, meron po tayong prayer touch, no, at Nights of Fire, no. So may mga ilan po tayong network leaders na naka-attend. Amen. At nag-struck sa heart ko yun pong exhortation ni Pastor Dave about multiplication. Sabi niya doon, no, without obedience, there will be no multiplication. Sabi niya gano'n. No, kahit daw, halimbawa, nagpe-pray tayo, 1 month, gawin pa nating 2 buwan. O 3 buwan kaya. No? Huwag tayong mag-expect ng harvest kung sa panalangin lang natin, no, dun lang tayo sumusunod. Pero yung ibang mga instructions ng Lord, like tayo ay magko-connect sa kanila, we will share them the gospel, no, we will visit them, no, we will make friends with them. Amen? Kung di natin daw yun gagawin, no, wala ring resulta. No, yung ginagawa nating pananalangin. Kasi yung panalangin po natin, kailangan meron paayan eh. Tama po ba? No, kailangan meron sa ating mag-imbita at meron sa ating magsabi, no, o magsalita, no, ng mga pangako ng ating Panginoon. Amen? Sabi po sa John 1:1-13, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Sabi po sa John 1:1-13, basahin po natin ito. And the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God, whose name was John. He came as a witness to bear witness about the light, that all might believe through him. He was not the light, but came to bear witness about the light. The true light, which gives light to everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world was made through him. Yet the world did not know him. He came to his own, and his own people did not receive him. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. No? Ang nag-struck po sa akin dito yung last passage, no, dun po sa scripture na ito. Sabi po dito, but to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Amen? Pag daw po tayo ay nakakilala sa Panginoon, nagkakaroon ng renewed na relationship sa Panginoon, if we have a born again experience, amen,
No, yun ang atin pong spirito ay nagre-reconnect sa ating Panginoon. Amen. No, yun daw pong mga gawa ng laman, no, ay nawawala na po ito ng kapangyarihan sa ating mga buhay. Amen. Nagkakaroon na daw po tayo ng spiritual awakening, ng consciousness dun sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ganito po ang nangyari, no, kay John. No, he was moved, no, by God to obey God in his life. Amen. No, at nagawa niya, no, na ipahayag, no, ang liwanag ng Diyos sa ibang mga tao. Amen. Praise God. So, ganun din po tayo, no? Kung tayo po ay mga Kristiyano, sino po rito yung mga Kristiyano na? Ayan, parang iba hindi. Amen. Pakitaas po ang kamay ng nagmamalaki, no? Na tayo po ay mga Kristiyano na at mga anak na ng Diyos. Amen. No, alam niyo po ba na kung tayo mga anak na ng Diyos, ay nagniningning po tayo. Amen. Sa mundo na madilim. Amen. Nakikita po ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Sa lugar na walang kapag-apag-asa, amen, nagkakaroon ng hope, no, yung mga sitwasyon nila. Dahil po tayo, no, ay may Kristo sa ating puso. Amen? No, at nagliliwanag po ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga po sabi, di ba, let your light shine upon all men that they will see the glory of God. Amen? Tayo daw po ay mag-arise. Amen? Kanina pong umaga, tayo ay gumising. Amen? Hallelujah! Nagising na ba kayo? Baka dito pa nagpatuloy. No? Praise God. Hallelujah. No? So, kung gising na po tayo, amen, nagkakaroon po tayo ng more or less, no, a consciousness, no, awareness, no, dun sa salita ng ating Panginoon. Amen. Naniniwala po ako na hindi lang nais ng Diyos na tayo po ay maligtas. Amen. Nais po ng Lord na tayo po ay maging way din para ang iba naman po ay makakilala din sa Kanya. Amen. Praise God. Ako po ay nagpapasalamat dun sa tao na nakapag-share po sa akin. No, hindi lang po 'yun isa, no, medyo madami rin po 'yung nag-share sa akin. At bawat sharing nila sa akin o pag-share sa akin ng gospel, no, ay hindi ko alam pala, no, na nililid na ako doon sa point, no, ng aking salvation. No, na isang araw darating ako sa buhay ko, no, na ako'y maghahanap sa Panginoon, no, at isusuko ko ang buhay ko sa Kanya. Amen. So yung mga tao pong yun, no, ay pinagkakautangan ko ng loob. Amen. No, kasi kung hindi dahil sa kanila, no, kung hindi dahil sa kanilang pagtsatsaga sa akin, siguro wala po ako dito sa harapan ninyo. Tama po ba? No, at siguro marahil baka ang layo-layo ko na sa Panginoon. Kasi alam niyo po, medyo ambisyosa din ako nung ako po'y nag-aaral, no, nung aking kabataan. Ang dami ko rin pong gustong gawin. Amen? Hallelujah! Ang dami kong gustong diskartihan. Ang dami kong mga pangarap. Amen? No, pero ang Panginoon po ay kinaptivate yung heart ko. Amen? At ako ay tinawag ng Panginoon in the full-time ministry. Amen? Praise God. Hallelujah! No? So si John, no, ako po at tayong lahat dito, amen, no, ay tinatawag ng Panginoon, no, na sundin natin, no, ang kanyang mga salita. Amen. God wants our total obedience. Amen. At wag na po tayong mag-resist. Amen. Kumbaga wag na tayong mag-struggle. Amen. Kung merong mga ipinapagawa sa atin ang Panginoon, alam niyo po, hindi naman a matter of life and death minsan ang mga pinapagawa sa atin ng Lord. Tama po ba? No, minsan nga yung mga superiors natin, kung tayo po ay nagtatrabaho sa corporate, halimbawa, no, ay minsan, di ba, very demanding din sila. Ang taas din na expectation sa atin, di ba? Minsan ang laki ng task, no? Minsan na-overwhelm ka sa laki ng expectation sa iyo. Pero ginagawa mo yung lahat ng magagawa mo, ng abilidad mo, amen, para
ma-deliver mo kung ano man yung mga expectations sa'yo. Tama po ba? Amen. Alam niyo si Lord may mga expectations din sa atin. Naniniwala ho ba kayo doon? Kasi tayo, di ba, ang dami nating expectations sa Lord, di ba? Ang dami nating mga promises ng Lord na nais nating matupad sa ating mga buhay. Amen? Pero alam niyo po, pag nagmamature tayo, no, bilang mga Kristiyano, amen, nagkakaroon tayo ng parang more of God and less of us. No? Nagde-decrease tayo habang nag-i-increase ang Panginoon. Amen? No, lahat ng ginagawa natin, nais natin, no, ito ay sang-ayon ng Panginoon. Amen. No, pilit nating inaalam, no, sa Biblia, o minsan naghihingi tayo ng counsel para lang matiyak, no, na yung ating gagawin, no, ito ay kalooban ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. No, so minsan yung disobedience natin o yung pagtalikod natin sa kalooban ng Diyos o pag-iwas natin, no, sa nais ng Lord na gawin po natin, no, minsan ito ay nagkukos ng delay, no, para tayo ay maantala, no, para makarating tayo doon sa ating dapat na patutunguhan. Amen. Praise God. No, so ako po merong kasabihan, no, na isinasapamuhay ko sa buhay ko. No, ito po yung pag gusto ng Diyos, gusto ko na din. Amen. At pag ayaw ng Diyos, ayaw ko na din. Amen. Praise God. No? So, importante po sa atin doon na yung approval ng Panginoon. Nasabi nga po ng Biblia, what happened to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Tama po ba? Amen? Ano naman ang mangyayari daw sa isang tao? No, saan pupunta ang kanyang kaluluwa kung, amen, na nasa kanya nga ang lahat? Amen? Subalit, siya naman ay umiwas, no, o lumihis sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? If we are truly His, we do not resist what He speaks into our hearts, but we embrace it as the highest way of life. Amen? Alam niyo po, no, isa sa napakagandang attribute, no, ng isang tao o ng Kristiyano, yun pong obedient, no, yung sumusunod. Amen. Sino po rito yung nais sumunod sa Panginoon? No, na ang nais niya sa buhay niya, no, is to be obedient, no, sa will ng Lord sa kanyang buhay. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi po sa 2 Peter 2, verses 2 to 9, and many will follow their sensuality, and because of them, the way of truth will be blasphemed. And in their greed, they will exploit you with false words. Their condemnation from long ago is not idle, and their destruction is not asleep. For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to chains of gloomy darkness to be kept until the judgment, if He did not spare the ancient world, but preserved Noah, a herald of righteousness, with 7 others, when He brought a flood upon the world of the ungodly, if by turning the cities of Sodom and Gomorrah to ashes, He condemned them to extinction, making them an example of what is going to happen to the ungodly, and if He rescued righteous Lot, greatly distressed by the sensual conduct of the wicked, for as that righteous man lived among them day after day, he was tormenting his righteous soul over the lawless deeds that he saw and heard. Then, ito po yung napakaganda. Yun yung maganda sa Lord, di ba? Minsan may mga correction siya, pero no, makikita natin, no, yung mga pwedeng mangyari kung hindi tayo tatalima sa Panginoon. Pero sa kanya, biglang magta-turn around siya, no? At sasabihin niya, then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. Amen?
So napakaganda po, hindi ba, no, na ang atin pong Panginoon ay walang hindi kayang gawin. Amen. Para tayo ay maka-crossover, no, para tayo ay makatawid, no, from where we are, no, to what He wants us to be. Amen. No, kaya importante lang po, no, talagang isuko natin ang buhay natin sa Lord. Magpasakop tayo sa Panginoon. Amen? Kasi minsan ang hirap pong magpasakop. Tama ba? Amen? No, minsan may struggle tayo, no, na magpasakop, no, sa Panginoon. Kasi ang tao, basically, napaka-logical po natin. No? Ang dami nating reasoning. No, Lord, bakit naman ganito? Paano naman, Lord? Di ba lilitanyahan na natin ang Panginoon? Amen? No, alam niyo po, ang mga military, no, sila po ay sumusunod without any reason. Without questioning, sumusunod sila, no, sa kanilang mga superior. Amen? Tayo din po yung mga armies ng Panginoon. Amen? No, kaya yes lang tayo sa Lord. Amen po ba? Hallelujah! No, pag may pinapagawa sa atin ng Lord as an individual and as a church, amen, importante po na magpa-participate tayo at magko-cooperate tayo. Gagawin talaga natin kasi yung bahagi po ng isa, no, ay talagang mahalaga, no, sa kabuuang plano ng ating Panginoon. Tama po ba? No? Kung hindi natin iwiwin ang generation natin ngayon, no, 10 years from now, ano na po kaya ang mangyayari sa ating bayan? Amen? Kung hindi natin isi-share yung gospel sa kanila, kung hindi natin isi-share yung katotohanan sa kanila, amen? Kung patuloy tayong mananatili sa ating mga comfort zone, amen? At magiging abala, no, sa mga dapat nating ginagawa at mga prioridad natin. Amen? No, nakakatakot po. Ako natatakot ako para kay Timothy. Sabi ko, Lord, no, sa panahon ngayon, ganito na yung mga nakikita ko. Pag ikaw ay makikinig ng news, di ba? Ang dami-dami hong mga krimen. No, minsan parang ayaw mo nang makinig Di ba? Kasi minsan natatakot ka din, di ba? No, minsan, alam niyo po, dati nung bata-bata pa ako, ang lakas ng loob kong magpagabi. Kasi syempre, dalaga po ako. Minsan meron kang mga kina-counselan. Minsan hindi na lang counsel, kailangan din nila ng presensya mo, ng tulong mo, 'di ba? O kailangan din nila ng companion, no? Meron pa akong minsan na na-sharean, no, referral po ng 700 Club at ito pong babaeng ito ay talagang depressed kasi iniwan po siya ng kanyang asawa. Amen? At dumating po sa buhay niya, talagang she lost a lot of weight at talaga pong halos lutang siya. No, lumalakad sa kalye, halos masasagasaan na, pupunta sa palengke, uuwi ng bahay, lahat ng pinamili, naiwan na lang kung saan-saan. No, so talagang depressed po itong babaeng ito at one time, no, tumawag po siya. No, siguro madaling araw na yon, about 3 a.m. na in the morning. No, buti naman, nagising po ako, so I picked up my phone, no, at kinausap ko po siya. So, itong babae pa lang ito ay talagang overwhelmed na ng kanyang depression at nagbabalak na siyang mag-suicide. Amen? No? So, biro nyo sa kanya napakabigat ng kanyang problema. Amen? No, buti na lang at napayuhan ko. Alam nyo po, umabot ng halos 1 oras yung conversation po namin. Amen? No, at nahimas-masa naman po siya. No, I prayed for her. Amen. No, at kinabukasan, nagawa ko pa hong bisitahin siya sa bahay. Amen. At samahan. Amen. Inaabot ko ako madaling araw, siguro mga 5:00 nung time na yon. Pero ginagawa ko yun kasi I want to rescue this woman. Amen. No, dun po sa spirit of suicide. Amen. Alam niyo po, pag depressed ng isang tao, at wala nang mag-share sa kanya, parang feeling niya end of the world na ang tendency kikitilin na niya yung kanyang buhay. Amen po ba? And I praise God dahil ito pong babaeng ito, no, ay nakalagpas, naka-crossover po siya, no, doon sa panahon ng kanyang buhay. Amen? No, na siya po ay depressed. Ngayon po ay matino na at ni-restore na ulit ng Panginoon yung kanilang
pagsasamahan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. No? Our labor in the Lord will not be in vain. Tama po ba yan? Yung ating pagpapagal, yung ating sakripisyo, amen, lalo na po no, sa mga bagay no, na kalooban ng Diyos no, ay hindi po nawawalan no, ng kabuluhan. Amen? Kaya naman pag ganun yung ginagawa natin, sa mga panahon din no, na tayo dumadaan din, maaasahan po natin ang tulong ng Diyos. No, maaasahan natin ang paggabay sa atin ng Panginoon. Amen? Maaasahan din po natin yung pagpo-provide ng Lord no, sa ating mga pangangailangan. Kasi ano man yung tinatanim po natin, no, ay aanihin po natin. Amen po ba? Kaya wag tayong magsawang gumawa ng kabutihan. Amen? Bagamat hindi sa kabutihan o sa mga good works tayo naliligtas. Amen? Pero manifestations po ng nasa atin na ang Panginoon, no, na tayo mga Kristiyano at mga anak ng Diyos. Amen? No, ang pagiging compassionate, no, at tayo po ay kumakalinga no, sa ibang mga tao. Amen? Praise God. Yung pong pagmamahal ng Diyos na nag-overflow sa atin, na hindi natin makontain, kailangan pong may outlet ito. Kailangan natin i-share sa ibang mga tao. Amen? Minsan, pag may mga pinagdadaanan tayo, ang tendency natin nakafocus na lang tayo doon sa mga problema. Tama po ba? No? At nakakalimutan na natin, no, sa paligid natin, mas meron pa palang mga nangangailangan. Amen po ba? No, nagrereklamo ka sa Lord kasi wala kang cellphone na maganda. No, nagrereklamo ka sa Lord kasi wala kang signature na sapatos. No, nagrereklamo ka sa Panginoon kasi wala kang malaking bahay. Amen? No, nagrereklamo ka sa Lord kasi wala kang sasakyan. Amen? No, puro sarili. Amen? Alam niyo, pag minsan, ilalabas po natin yung ating mga mata sa ating kapaligiran, no, at sa mga tao, no, na nakapaligid po sa atin, marirealize natin yung kabutihan ng Diyos eh. Magpapasalamat tayo sa Panginoon eh. At marirealize natin yung problema pala natin, wala ito sa kalingkingan, no, ng problema ng ibang mga tao. Amen. Pero hindi tayo nagre-rejoice kasi mas angat tayo sa kanila. Tama po ba? Kundi nabibuild yung compassion natin sa ibang tao at naiaalis natin no, yung ating mga atensyon. Amen. At mga worries no, sa ating mga sariling mga problema. Amen. Alam niyo po ang sikreto pag dumadaan tayo sa mga sitwasyon ng buhay natin, lalo tayong maglingkod sa Panginoon. Amen? Tanungin niyo po lahat ng mga successful na mga tao. Inalis nila yung focus nila sa mga obstacles ng buhay nila at itinuon nila no, ang kanilang paningin no, sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sa mga panahon pong ito, ang mga tao po ay iniengganyo ng kaaway. No, at dinadala tayo dun sa covetousness o yung greed, no? O yung life of selfishness. Amen? Yung pong paghahangad ng sobra na humahantong sa pagkawala sa tamang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen? Ako po, na-realize ko that the most compromised priority is our commitment to God. Amen? Ang madalas pong naikokompromiso natin, no, sa ating mga buhay, amen, ay ang ating commitment sa Panginoon. No, ako inaamin ko po yun eh. Amen? That there were times, lalo na po nung immature pa ako, hindi pa ako talagang malalim sa Panginoon. Most of the time, no, sa aking kalendaryo, no, pag gumagawa po ako ng kalendaryo ko, no, minsan nakasulat na doon, no, yung para sa Panginoon. Pero nagagawa ko pang burahin. Amen? O ikompromiso. No, kasi sa paningin ko, may mas mahalagang bagay, no, na dumating, no, na kailangan ko. Amen? Hallelujah. So minsan, papunta na tayo sa gawain ng Diyos, may biglang tatawag sa atin, at may kliyente. Amen? Ang gagawin naman natin, magte-text ka sa cell leader mo, sis, brother, di mo na ako a-attend kasi emergency lang. Amen? No? So ang reply naman ng cell leader mo na walang magawa, okay sis, okay brother, no, God bless you. Amen? Tapos, di ka naman sinipot ng kausap mo. O negative naman yung transactions mo.
pinaglaway ka lang, wala din namang nangyari. Amen po ba? Naniniwala po ako na ang committed na lingkod ng Diyos will not compromise their duties and responsibilities to God. No, ang buhay niya ay umiikot sa kagustuhan ng Diyos. Hindi ko sinasabi o hindi namin po sinasabi no, na wala na tayong gawin. Amen? Eye-opener nga po ito last Thursday when I heard from Pastor Hurley Montes, one of the G12 National, no, na inano po niya, binbreakdown niya yung oras natin. Lahat daw po tayo ay may 24 hours in a day. Sino dito yung 23 hours lang? Sino dito yung may 20 hours lang? Talaga magre-reklamo, no, sa Panginoon. Kasi lahat tayo pantay-pantay, meron tayong 24 oras sa isang araw. Sabi niya gano'n, ipagpalagay mo na, no, na ikaw ay may 8 oras matulog. Naku, grabe naman, no? 8 oras matulog. No? 8 hours. So, yung 24 hours less 8 hours, ilang oras na lang daw po yun? 16. Tama ba? 24 less 8. No, mathematics tayo ha, para magising tayo. 24 less 8 hours na matutulog ka, that is 16 hours na lang. Amen? Ilang oras ka nagtatrabaho? 8 hours in a day. No, walang overtime. No, so, 16 less 8, ilang oras na lang natira sa 24? Sa 16 less 8, ilang oras na lang yun? 8. So, may 8 oras ka pa. No, saan kaya yung 8 oras na yun? No? Saan kaya napupunta yung 8 oras pa natin? No, baka 3 oras sa television, 'di ba? Yung teleserye natin, nagma-marathon tayo, 'di ba? Ilang oras pa? No, baka ang dami nating mga hobbies, no? Pastor, alam mo traffic, 'di ba? Alam mo papunta sa opisina ko 1 oras. Pabalik sa opisina ko 2 oras. Totoo 'yun, nakaka-consume din yung traffic ng oras natin. Amen. Pero wala ni isa man sa atin, no, ang pwedeng magsalita, no, na wala tayong pare-parehong 24 hours. Wala tayong spare na oras, no, para gawin ang kalooban ng Diyos. Minsan lumilipas na lang na yung mga oras natin. Amen? Kala natin pagtapos na natin magtrabaho, tapos na. Diba? Akala natin, pag nalinis na natin yung bahay natin, diba? No, nakapaglaba ka na, nakapagluto ka na, amen, nakapag-map ka na, diba? Nakapagligpit ka na ng bahay mo. No, akala natin, yun na yun eh. Amen. May bahagi sa buhay natin, no, meron tayong mga duties at responsibilities bilang mga Kristiyano. Amen. Sana po, no, maging, ano rin ito sa atin, paalala. Amen. Lord, nasan kaya paano kaya ginugugol yung remaining hours of my life? Amen? Sana 1 oras dyan, nagbasa ka ng Bible, diba? Or nag-pray ka, may kasamang devotion. Amen. Minsan nawawalan pa tayo ng oras, sa totoo lang na magbasa ng Biblia. Amen? At magmuni-muni ng kanyang mga salita. No, sa gabi nga, dahil pagod na tayo sa trabaho. At traffic pa, hindi ba? Sabihin na lang natin sa Lord, salamat po. Natitirang lakas, di ba? Exhausted na tayo. Lord, salamat po. Pagpalain mo, Lord, ang bukas ko. Pagising mo, na medyo na late ka, mamadali ka, nakalimutan mo na rin mag-pray. Amen? Totoo? Amen? Marami po tayong mga time stealers. Amen? Maraming mga numanakaw ng ating mga oras. Amen. Sana magawa natin, no, na i-assess na yung ating mga oras, no, lalo na po sa panahon ngayon na nasa conquest po tayo. Amen. Nandun tayo sa month-long na pananalangin natin para sa mga tao. At sa linggo naman po, no, ay dalangin po natin na sana ay makasama natin sila. Itong mga taong ito na ipinag-pray na po natin. In fact, yung iba po, hindi lang 1 buwan ipinapanalangin ito. Baka prayer of 3 nyo to, numpa. Hanggang ngayon. 1 taon na.
na pinagpe-pray. Hanggang ngayon hindi na-imbita sa church. Amen? Praise God. So itong week na to, sana po ay medyo tayo naman ay maglaan ng oras sa mga tao na nais ng Lord na i-reach out natin. Alam niyo ba kung ano mga prayer, kung sino-sino mga prayer of 3 ninyo? Amen? No, sino dito may mga prayer of 3? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Meron po kayong mga commitment, kayo yung mga nagrehistro at nagbigay ng mga pangalan, no, sa inyong mga cell leader. Amen? No, na mga tao na ipagpe-pray po natin para sila ay makakilala sa ating Panginoon. Huwag po natin sanang ma-misinterpret ito, no, na ang church po natin ay talaga namang nanggigigil na punuin ang dome. Kasi alam mo, nakakahiya, no, ang laki-laki ng church natin. No? Tapos ang daming mga bakanting mga silya. Yung iba naman hong mga churches, no, nag-uumapa, kulang po yung mga silya nila. Kailangan na nilang mag-move, o kailangan nila dagdagan yung mga services nila. Amen? Para magkasya sila o makontain ng church, no, yung mga tao na hina-harvest nila. Alam niyo, bless ang church natin because the Lord has prepared this church for the great multitudes. Amen, for the great harvest. Dadali na lang po natin, naka-aircon pa nga. Amen po ba? Praise God. Hindi nakakahiyang mag-imbita kasi no, ang ating church ay presentable. Amen? No, at sila naman ay may engganyong makinig. Kasi hindi naman natin sila hinaharas pag pupunta dito. Hindi rin natin sinisimangutan. Ano naman, ating ine-entertain nga, no? Talaga yung ating hospitality sa kanila ay gano'n na lang. Pinapamerienda pa natin, no? Yung ating mga iniimbita at ginagawang kaibigan. Amen? Kaya lang, kadalasan nawawalan tayo ng oras na mag-share, no, sa ibang tao. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Ako po ay na-inspire, no, sa nakaraang G12 conference about the message, Awakening Vision. No, ang tao daw po na walang pangitain ay walang pag-unlad at mararating. No? Nag-struck po ito sa puso ko. Bagamat, no, alam ko na po ito, pero nung time na narinig ko po ito ulit, no, na-awaken ulit ako. Ang sabi niya, may 3 bagay daw na ginagawa ang isang pangarap o pangitain ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? No? Number 1 daw po, vision pulls you forward. Amen? Yun daw pong pangitain ng Diyos, no, ay isang malakas na tensyon o puwersa na humahatak sa'yo mula sa kung nasaan ka ngayon patungo sa iyong hinaharap. No, sabi po niya, vision, without vision, no, wala kang future. Amen? Kasi sabi po ng Biblia, no, sabi po sa Bible, no, ay a man without vision, no, will perish. But happy is he who keeps the law. Sabi po yan sa Proverbs 29:18. Amen? Hallelujah. At sinabi po niya na yun daw pong pangitain natin, no, ay ito daw po ay bridge between the present and the future. Amen? No, without it, no, we will perish and go unrestrained. Amen? No, so sinabi po niya, yung vision daw po, no, ay siya yung humahatak sa atin, no, para makarating tayo doon sa ating pangitain. Amen? Ikalawa, no, sabi niya, vision makes you fight. Amen? No, kapag daw may pangitain ka, amen, at talagang na-catch mo yung vision ng Panginoon, no, the Great Commission sa Matthew 28:18-20, that go and make disciples of all nations. Amen? Sabi po niya, vision makes you fight. Gagawin mo ang lahat, no? It will make you angry. Hindi yung negatibong galit, kundi galit na emotionally involved ka. Nandun daw yung panggigigil at eagerness mo na makarating ka doon sa pangitain mo. Habang ang iba ay sumusuko na lang because they are not willing to sacrifice or get out from their comfort zone. Amen? Ang tao daw na may pangitain ay di sumusuko, kundi gagawin niya ang lahat to reach their destination. Tama po ba yun? No,
nakaka-relate po ba dito yung mga nagtatrabaho, yung mga employees, no, na gusto nyo ma-promote kayo? Amen? O halimbawa, meron kang pangarap, no, na nais mong matupad sa buhay mo. Di ba? Lahat ng bagay gagawin mo para lang matupad yung pangarap mo. Amen? No, kung ikaw ay walang pampaaral ang magulang mo, no, at ikaw naman ay may pangarap na makatapos ng pag-aaral at makapaghanap ka ng magandang trabaho, no, at ikaw ay maging successful sa buhay mo, hindi hadlang. Amen? No, na walang pampaaral ang magulang mo. Amen? Galit na galit ka, maghahanap ka ng trabaho. Amen? No, kahit mag-working student ka, basta lang ikaw ay makatapos ng pag-aaral mo. Amen? Hallelujah! Hallelujah. At ikatlo daw po, vision makes you faithful. No amount of distractions or demands can weigh you down. As you became faithful to the vision, you will see yourself successful. Amen? Lalo pa daw tumitibay yung commitment natin as time goes by. Amen? Pag daw po tayo ay may pangitain. Hanggang hindi mo na-obtain, no, hanggat hindi mo na-attain. Amen? No, yung pangarap ng Diyos sa buhay mo, hindi ka daw tumitigil. Amen? Hallelujah! Hallelujah! So, ganun din po tayo. Amen? No? As a church, no? As a family, amen? Nais po natin, no? Na ang church po natin, no? Ay mapunuan ng mga tao, no? Na sasamba, no? Sa Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Ilihans nyo nga yung mga silya, no? Sa inyong tabi. No? Pag-pray nyo nga yan. Amen. Sa Sunday, no? Ay may nakaupo na dyan. No, maaring iyan ay kapatid mo, nanay mo, tatay mo. Amen. Maaring iyan ay kaibigan mo. Amen. Kapitbahay mo. Amen. Kaaway mo. Kasi, no, you moved with compassion kahit medyo ikaw ay binabatikos, no? Ay talaga namang nagpakita ka ng kabutihan at inimbita mo siya dito. Amen. Maaring yan ay kaklase mo. Amen. Mga taong walang pag-asa, people who are lost. Amen. Nais po ng Panginoon. Amen. Na hindi tayo mag-give up. Amen. Maging tapat tayo doon sa nais ng Panginoon sa atin. Amen. Sabi po sa Mark 4:35-41, on that day when evening had come, he said to them, "Let us go across to the other side," and leaving the crowd, they took him with them in the boat just as he was, and other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern asleep on the cushion. And they woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" And they were filled with great fear and said to one another, "Who then is this that even the wind and the sea obey him?" Amen? No, alam niyo po, makapangyarihan ng Diyos. Amen? No, na ang mga sitwasyon po natin sa buhay natin, kaya pong i-still ng Lord. Kaya niyang pahupain, kaya niyang payapain. Ano man yung mga alalahanin natin, kaya po itong payapain ng ating Panginoon. At bigyan tayo ng assurance, amen, na habang tayo po'y naglilingkod sa Kanya, amen, no, ang Panginoon naman po, He takes care of our needs. Wag lang po tayong matinag, no, wag lang tayong maratel, amen, wag tayong mag-alala, amen, kasi kaya pong pahupain yan ng ating Panginoon, amen, no. At dito nga po nakita ko rin dito, no, na ang even yung nature, no, ay sumusunod sa Panginoon. Amen. No, nung nandun sila sa boat, amen, kasama ang kanyang mga disciples, at ang Panginoong Jesus, no, ay nais niyang makatawid, no, sa ilog. Amen. No, at nagkaroon ng malakas na alon at bagyo. Amen. At ang kanilang bangka, no, ay halos gumigewang-gewang na sa lakas ng alon. Amen? At itong ating Panginoong Jesus ay natutulog. No,
No, at siya ay ginising, no, ng kanyang mga disciple. At dahil sila'y nag-aalala, amen? No? At ang Panginoon, no, ay gumising, no, at nagsabi, peace be still to the storm. Inutusan niya yung mga storms, amen? No, yung wave, no, ng sea, amen, at nakalma, no, ang dagat. Amen? No, sabi ko nga, Lord, buti pa itong mga alon At mga bagyong ito sumusunod, no, sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Lalong higit po tayo, no, na dapat po tayo ay tumalima, no, sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yun nga pong mga puno, no, hindi nagre-resist yan pag may hangin. Alam niyo po ba na mga puno natin, no, lahat po ng creation ng Panginoon, they were all made, amen, to worship God. Amen. Hallelujah. Kaya walang dahilan para hindi tayo magpuri sa ating Panginoon. In good times, in bad times, amen, we will praise and serve the Lord. No, sana po ito yung maging advocacy natin. No? Ito yung maging panuntunan natin sa buhay natin. No, alam niyo po, hindi totoo. Doon sa mga iniimbita natin, no, baka mamaya nag-over promise tayo sa kanila. O, alam mo, pag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, mawawalan ka na ng problema. Hindi ho totoo yan. O, mamaya, asahan nila yan. Kaya naman sila pupunta rito, and here comes, no, after po silang makapunta, may mga problemang dumating sa buhay nila. Amen? No? At sila naman po ay na-disappoint. Kasi yun yung pinangako natin sa kanila Alam niyo, dapat pag nagsishare tayo, alam mo, brother, alam mo, sister, ang buhay talaga, hindi naman nawawalan ng problema yan Pero alam mo, ang pagkakaiba pag nasa Panginoon ka na, kahit may problema ka, magtatagumpay ka. Amen? Kasi kasama mo ang Diyos. Hallelujah. So wag tayo mag-overpromise, no? Pag sila ating iimbitahin. Amen? Hallelujah. No, sabihin natin sa kanila, no, na may mga problema natural lang kasi buhay pa ho tayo. Amen? No, habang meron tayong buhay, meron tayong babayarang bills, di ba? Kasi consumer tayo, nagko-consume tayo, di ba? Meron tayong mararanasang mga hindi ka nais-nais, amen, sa buhay natin. Amen? Pero ang tao po, no, na deeply rooted in the Word of God, amen, at malalim, no, yung kanyang regard sa Panginoon, yung honoring niya sa Panginoon, at yung kanyang paglilingkod sa Lord, kahit po may mga malalakas na bagyo. Amen. Natawa nga po ako, meron po dito sa 15th Avenue, pagtawid po ng Aurora, to my surprise, yun pong isang napakalaking puno dyan. Sabi ko, siguro, Lord, mga 50 anyos na itong punong ito. No? Abi, nagulat ako, after Glenda, nung nadaan po ako dyan, yung bagyong Glenda, abay, natumba ho, nandun sa kalye, yung malaking puno. Ang dami yung ugat. Parang sabi ko, Lord, kung titingnan mo itong punong ito, parang imposible, Lord, na matumbay Nung habang nandun po ako, medyo kasi traffic, no? Parang nag-uusyoso yung mga bata ng naghahalumbitin dun Amen. Pero nung nakita ko, ang babaw pala ng ugat niya. Ang dami nga, no? Pero ang babaw ng ugat. Kaya natumba ng malakas na hangin. Amen? Minsan sa buhay natin, di po ba? Minsan akala na natin, tagal na tayong Kristiyano. Alam mo, pastora, mas matagal pa ako sa'yo. No? Ilang taong ka na ba sa JSSGO? No, ako, alam mo, nagsimula ang JSSGO, andito na ako. Amen? Hindi pa nga nagsisimula No? Christian na ako. Amen? Wala dun yun brother, sister. Amen? No? Andun yun sa relasyon natin sa Diyos, yung lalim ng ugat natin sa Panginoon. Wala sa tagal. Kahit nga po yung mga bago ngayon, nakakatuwa. Amen? Na yung mga bago, yun yung talagang enthusiastic. Amen? Pag sinabi mo, mag-win ka ng soul. Attend tayo sa prayer. Ako talaga naman, nagkakandara pa na pumunta. No offense po, no, sa iba sa atin, na marahil, no, meron na tayong mga parang feeling natin minsan, no, ay
Hoy, kayo naman. Tapos na yung aming panahon. Kayo naman dyan, yung mga bago ng henerasyon ngayon. Amen? Pwede ho bang mag-retire tayo sa paglilingkod sa Panginoon? Amen? Hallelujah. Ang naglilingkod po sa Lord, pinapahaba ang buhay. Amen po ba? Habang tayo naglilingkod sa Panginoon, pahabain ng Diyos yung buhay natin. Amen. Hallelujah. God is looking for an obedient heart. Amen. Every time na sumusunod tayo sa Panginoon, tumatalima tayo sa Panginoon, lumalalim yung ugat natin. Akala nyo lang walang nangyayari? Every time na pinapakita mo na mas nananaig sa'yo ang pag-ibig mo sa Diyos kaysa sa mga bagay sa mundong ito, akala mo lang walang nangyayari. But it makes you more matured. Amen? Mas nagiging malalim ka sa Panginoon. At kung ano man yung mga dumarating sa'yo, dahil malalim ka, hindi ka pwedeng matinag. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. Sabi po sa 2 Peter, at dito na po ako magtatapos, 2 Peter 2:21. For it would have been better for them never to have known the way of righteousness than after knowing it to turn back from the holy commandment delivered to them. Uulitin ko lang po. Pwede ba nating basahin? Ayan, naka-flash po sa ating projector. Sabi po sa 2 Peter 2:21, for it would have been better for them never to have known the way of righteousness than after knowing it to turn back from the holy commandment delivered to them. Amen. Naniniwala po ako that the greatest awakening na pwedeng mangyari sa buhay natin ay yung gawin po natin. Not just knowing the word of God or the commandments of God. Alam ko po lahat tayo, memorize na natin yan. Matthew 28:18-20. Amen po ba? Memorize mo na yan eh. Kailangan pa ba i-memorize yan? Memorya na natin yan. Ilang beses na nating naririnig yan eh. Tama po ba? Yung Matthew 28:18-20. Know that we should go and make disciples of all nations. Amen? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe. Amen? Yung salita po ng ating Panginoon. Observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Amen? So ito po yung mga bagay na nais ng Lord na gawin po natin. Amen. Na pilitin po natin na maipasok, mai-consolidate, mai-incorporate sa mga prioridad natin sa buhay. Amen. To go. Na magkaroon tayo ng time na maghayo. Amen. Hindi ko ako sinasabing humayo ka sa, kunyari na taga Novaliches ka, humayo ka pa doon sa kaibigan mo sa Las Piñas. Amen. Doon lang po sa malapit, sa bahay ninyo. Sa kapitbahay ninyo, sa pamilya ninyo, kaibigan ninyo, kaklase. Amen? Mahirap po ba yon? Amen? So sabi po ng Panginoon, maganda pa na hindi na nga natin nalaman yung utos niya. Kesa, alam nga natin, hindi naman natin ginagawa. Ako po, nakaka-identify doon kasi I'm a mother. Si Timothy, 4 years old. Minsan, may mga, bagamat syempre sa kabataan po niya, naiintindihan ko pa minsan kaya hindi ako sinusunod ng anak ko kasi bata pa siya, di ba? Likas pa minsan, malaro, di ba? Minsan ako may inuutos, anak, kasi exam po nila, may long exam sila nitong nakaraang week, Siyempre, anak, mag-aral ka na. Mami, pwede ba 10 minutes lang? Maglalaro lang akong iPad. Mga ganun, di ba? Siyempre, ikaw naman, pagod ka na rin. Gusto mo na rin matulog, di ba? Nais mo sanang ma-tutoran na, hindi ba? Minsan nakakasakit din, di ba? Lalo na yung mga kabataan, minsan sumusuway tayo sa nais ng mga magulang natin.
Masakit, di ba, para sa mga magulang. No, na alam ng mga anak natin na yun dapat nilang gawin, pero hindi nila ginagawa. Alam mo, it also hurts yung heart ng Father natin. No? Yung Diyos natin nasasaktan din po. Amen. Persona ang Diyos natin. Amen po ba? No? Kapag hindi tayo sumusunod sa Kanya, bagamat hindi naman po tayo papatayin ng Diyos. Amen. Because He is merciful. No? Pero kung magpapatuloy din tayo doon sa pagtalikod natin at pagsuway natin sa Panginoon, pwedeng mapahamak tayo. But again, hindi yun kalooban ng Diyos sa atin. No, yung ating kalooban, no, na umalis, no, sa kanlungan ng Panginoon, sa umbrella ng Diyos, yung protection niya sa atin, yung nagkukos, no, para mapahamak tayo, no, magkaroon tayo ng mga problema. Amen? Pero sa ganang puso ng Diyos, amen, nais niya na mapaayos tayo. Amen? Minsan tinatanong niya ba, Lord, ano ba yung pwedeng makapagpaligaya sa'yo? Diba? Natanong niyo na ba si Lord? Amen? Ako minsan tinatanong, Lord, ano ba yung dapat kong gawin? Ano ba yung pwede kong gawin, Lord, na makikita kong ngingiti ka sa akin? Amen? Hallelujah.